So, ayan po, isang mapagpalang araw. Ayan, isang magandang umaga po sa ating lahat. So, interviewin po natin si Nanay Susan, kung ano po ang kanyang nararamdaman na papaalis na po sila bukas. Babalik na sila ng Bukidnon. And then, kung ano pong karanasan ang hindi niya malilimutan dito sa Camarines Norte, dito sa Bicol Region. Titingnan natin kung anong kanyang mga masasabi, kung si Nanay Susan ba magiging emosyonal, yan, masaya siyang aalis o malungkot siyang aalis, at ano yung mga gusto niyang mangyari kapag umalis sila, kung babalik pa ba sila dito, kung ano yung mga bagay-bagay na nanaisin niya pang mangyari, no? Habang mapapalayo siya, and then babalik siya ng Bukidnon, ando naman siya sa mga apo niya doon. Ayan, alamin po natin kung ano pong saloobin ni Nanay Susan ngayong paalis na po sila. So, andito po si Nanay Susan. Kakausapin natin sandali habang nag-i-impake siya kanina. Nagwawalis na din. Ayan, kausapin natin si Nanay Susan kung anong kanyang nararamdaman na ngayon paalis na sila dito sa Bicol. At iiwan niya yung kanyang mga apo, no? At may iiwan din dito si Dudang, yung kanyang isang anak. Nay, ano na yung karanasan na hindi mo malilimutan na pumunta ka dito sa Bicol? Ang hindi ko malimutan talaga yung maraming nagtulong sa amin. Lalo na sa ngipin ko, sa birthday ko, marami talaga nagtulong sa akin dito. Dito lang ako naranasan yung tulungan ako tungkol sa ngipin ko hanggang sa birthday ko. Yung si Dong Rizan, hindi man kami pinabayaan dito. Hindi man pwede magkain kung walang ulam. Babait talaga si Dong Rizan. Lalo na kayo dito sa paligid, lalo na si Madi. Namimiss na ko kayo lahat dito. Nga magpunta ako doon sa amin, hindi ko kayo makalimutan. Lalo na yung mga supporter. Maraming salamat talaga. Walang pagsawa, pagsuporta talaga. Sa mga pamilyang Morales, lalo na sa amin mag-ina. Sana po tulungan nila si Dudang sa channel niya para maroon siya matulong sa mga mama niya, yung lalo sa mga kapatid niya. Nay, anong mangyayari pag nandun na kayo? Anong pagkakaabalahan mo doon sa Bukidnon? Anong hanap buhay? Anong araw-araw mong gagawin doon pagka nandun ka na? Kung maroon pagamas doon, makagamas naman ako. Maroon din yung patapas ng tubo, magtapas din ako kasi itatanim yung yung mahabang tubo, itanim yan. Kaya mo pang magtanim ng tubo, Nay? Ha? Kaya mo pang magtanim ng tubo? Oo, magkaya kasi marunong man gani ang 10 years old, ako pa. Ay, Yun ang naranasan ko doon sa buhay pa yung asawa ko. Magamas kami, tanim kami ng tubo, pagkatapos tapas kami ng tubo, isulod sa basket, yung malaking basket, pagkatapos ganyanin namin. Ikarga pa namin sa truck na malaki. Yung sabi nila 10 wheelers na yun. Pag ganyan na ang hindi na ako makalaka doon sa ibabaw kasi maganyan na tala ang damyo. Sabi ko, hindi na ako magsulod na lang ako sa basket. Sabi ko. Opo. Yun lang ang mga bata pa. Yun lang mag-akyat doon sa ibabaw. Yun lang, 250 ang yung araw namin doon. Magbaon kami sa aga hanggang tanghalian. Yun lang ang trabaho namin kasi yung lupa ko doon, hindi ko matrabaho kasi sinangla ko pa. 30 lang yung sangla ko. Nakasangla pa na yung mo doon, lupa mo? Tungkol sa pagkasakit sa asawa ko, hanggang ngayon hindi pa na tubos. Natubos. Pero kung ilang sukat mo, Nay? 4 hectare yun. 4 hectares, 30,000 mo lang na isang la. Pero kung matutubos yun, makakapagtanim kayo doon. Katanim kami ng mais kasi mais man ang mga pagkain namin doon. Mura mo namang na isang la, Nay. Ha? Mura mong na isang la. Para madali lang sana matubos na hindi naman talaga tubos. Wala naman kami hanap buhay doon. Yung hanap buhay namin doon. Hanggang sa kain naman. Wala naman matira. Yung mga kinikita para sa pagkain lang sa araw-araw. Yun lang. Dito man agad na ako, masaya mga niya ako dito kasi meron man nagbigay. Binibilihan kami ng mga damit na ipalabas kami, ipakain kami. Masaya talaga ako, hindi talaga ako malinis dito sa
Camarines. Kasi Norte. marami akong na ano dito. Tsaka marami ka ng kaibigan dito na ano. Oo, marami akong kaibigan, yung mga apo ko. Namimiss ko na talaga. Badi, lalo na ikaw, yung si, Dugrisan, Oo. Nay, yun talaga. kung sakasakali, babalik ka pa dito kung may pagkakataon. Oo, kung yung mga ano ko doon, kung matrabaho na, kung maroon na, kung matapos na talaga lahat, parang sabihin ko na lang katudang na babalik ako dyan doon. Sabihin ko talaga. Kasama mo pa si Maxim tsaka si Glory. Si Glory, aywan ko lang kung magkababa siya sa akin dito. Para si Maxim parang ayaw man na magpaiwan sa akin, parang yun man ng bunso ko nga. Hindi man na siya bunso, yung bunso ko nga nag-asawa man. Gusto ni Maxim, lagi mo siyang kasama. Palagi mo siya masama sa akin, buntot-buntot nga. Kung magalit na, aawayin pa ko niya. Sabi ko. Nag-iyak ko na kung hindi ko niya makita. Mamasboy talaga yan. Ganun pa, Nay. Yan talaga dito. Naminis ko talaga dito ng lugar. Nay, anong mensahe mo sa mga apo mo na maiiwan dito? Ang kasabi ko lang sa kanila, mabait sila, mag-aral sila mabuti. Kasi ako nandun pa ako sa probinsya sa amin, sa Bukidnon. Mag-uwi ako, mapaalam pa magani ko sa anak ko. Matakasyon ko muna doon. Pag matapos na yung mga trabaho ko doon, papunta ako dito. Sabihin ko na lang si Dudang na pupunta kami dyan. Padala ka ng kunting pera dito, pamasahin namin. Sabihin ko sa kanya. May nag-sponsor naman ko, babalik ako ganito December. Sabi ko kung umpisahan ang bahay namin, hindi talaga ako nakabalik. Doon ako sa amin, lalo na yung anak ko. May baon na kayo, Nay, pabalik ng Bukidnon. Kunti lang. Sabi ko, paano na lang ko, magpunta ko doon, si Dudang wala na sa Cagayan. Doon si Dudang sa Cagayan, malapit lang. Sabi ko sa kanya, Dudang, wala kami pagkain dito, padalhan mo ako ng pera. Sabi ko sa kanya. Nagpapadala siya agad. Na malipas ng isang linggo, yan siya magpadala kasi mahirapan sa paglabas. Marami siyang trabaho doon. Yung lahat trabaho doon inaasa sa kanya. Pero ngayon, pagka tumawag ka sa kanya, Nay, makakapadala na siya agad. Kasi libre naman siya dito lagi sa oras. Alam ko kung maroon siyang sahod, makapadala siya. May sahod yan lagi? May naiwan pa ko dito ng damit, isang bag. Ipadiinti ko talaga sa kanya kasi binigay yun ni Ma'am Bikang sa akin yung mga damit para sa apo ko. Hindi ko mamadala kasi 7 kilos man daw bawat isa. Bawal sa aeroplano. Bawat isa katao. Kaya hindi ko madala, ipadiinti lang daw niya yan. Si Dudang talaga, hindi talaga maano sa akin. Kasi matulong talaga sa akin yung Dudang. Sabi ko, maawa lang ako sa kanya kasi kung ako, matanda naman ako. Hindi ko man alam kung kailan ako kunin sa Panginoon. Siya walang asawa. Kaya bakla man. Tatlo sila, walang asawa. Oo, sabi ko, paano na yung mga anak ko hindi man nag-asawa? Yung kapatid nilang bunso, nag-asawa man agad, 16 niya pa yun. Hindi man iwanan sa babae. Gusto talaga yun dito magsama ay para makakita siya sa Bicol, dito sa Camarines. Dito siya mag-aasawa? Hindi. Akala ko dito siya mag-aasawa. Lang, mamasyal lang talaga dito. Mamasyal lang. Pwede naman ay pagbalik mo next year, pwede mo naman siyang isama dito. Aywan ko, baka magsama na yung asawa niya eh. Hindi naman ito paiwan. Di ba magpapaiwan yun? Wala silang anak. Yung kapatid mo, naka-anak kasi dalawa sila nag-asawa yung isang taon na yun. Bata pa, 16, yung asawa niya, 13. Nag-aasawa. Ayaw ko talaga, pero gusto pinasala kami. Ayaw. Nay, anong mensahe mo kay Dodong Rowel na karelasyon ngayon ng iyong apo na si Rachel? Ang mensahe ko lang na siya talaga ang magdala kang nini kasi siya man ang taas na edad. Yan. Ipatuloy ang kanyang relasyon na hindi sila siya ang
ano talaga, siya talaga magpakababa kasi yung anak ko, ano, yung edad niya, 18 pa, si Sirwell, haba ng edad. Gusto ko nga, siya talaga ang palaging sa apo ko, na atindihin niya, lalo na ngayon pininin at school. Baka may mga problema siya doon. Madali na yung isip niya, mainit. Siya talaga ang mag-understanding. Wala man akong ikasabi ni Dong Ruel kasi kung ipatuloy talaga yung niya, ugali niya, mabait talaga siya. Yun lang, mamahalin niya ang apo ko. Hindi sila palaging mag-away. Kung magtampo yung apo ko, siya talaga mag-understanding. At hindihin niya yung apo ko. Kay Nini, Nay, kay Rachel, anong mensahe mo kay Rachel? Alagaan mo yung sarili mo. Lalo na yung kapatid mo, si papa mo. Pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Kung kayo si Dudong, kayo din. Ang Panginoon ng yung makialam dyan. Kasi siya man ang may kita pigilan yung mga luha ko ay. Pigilan mo yung luha mo. Hindi ako makaiyak talaga ako. Yun lang ang isabi ko sa kanila. Palagi sila magdasal na bigyan sila ng kalakasan habang buhay, na magsama sila sa papa niya o sa kapatid niya, lalo na sa inyo, lalo na yung mga pag-aaral niya, magpatuloy talaga hanggang sa yung relasyon nila ni Dong Ruel, pagputihin nila yung Barangay Rochelle. Ang dala nila ngayon. Nay, isa pa talaga. Isa pa na katanungan na naging masaya ka ba sa pag-stay mo dito? May nakita ka ba masaya dito? talaga ako, wala ako ikasabi. May nakita ka ba ditong mga nag-aaway-away? Kami nila kuya, nag-aaway ba kami? Wala. O magkakasundo kami dito, magkakasundo tayo lahat? Kami lang minsan sa mga anak ko, lalo na talaga akong talaga mama man tayo. So, minsan magpasaway din kahit ganyan din sila. Kami dito sa mga sinasabi nga hindi maganda, sabi ko, hindi tayo maganito kasi bakasyon na lang tayo dito. Akala nila palagi tayo nagalit, pagalitan natin. Pero generally, Nay, tahimik dito, masaya dito. Oo, tahimik talaga dito. Sabi sa mga anak ko, hindi man sila sanay kung tahimik. Gusto nila nga sadya. Sabi nila dito, pag abot, boring man dito. So si Glory nga, alam na niya magpunta doon sa Daet Talisay. Wala naman siyang sinasabi nga, boring kasi maglabas na siya. Gala-gala na siya, no? Gala naman siya. Kabisado niya na ang Camarines Norte. Sabi niya kung babalik ako dito. Sabi ko, hindi ka na babalik dito kasi dalhin mo yung damit. Sabi, ay, pag-iintay lang na ni Dudang Ma. Kasi mga bago tayong iba. Sabi ko, hindi ka na babalik dito. Pagbalik mo dito, hindi na sa tanak mo dala ng damit kasi bagal mo dala ng damit. Sabi ko, ito lang ng iba. Nay, mensahe mo doon kila Kuya Awi, di ba? Pupunta kayo madalas ng Kubo, maayos kayong tinatanggap doon. Punta namin doon masaya sa doon. Anong Kubo. mensahe mo sa Babait pamilya? talaga sila sa Daimaritso, lalo na yung mga anak niya, welcome talaga doon. Sa yung asawa niya lalaki na si Kuya Awi. Babait talaga sila. Doon, wala ako iba ikasabi. Kagaya sa anak niya, babait din. Sabi ko, patuloy talaga yung kabaitan nila. Hindi talaga sila mag-iba. Tapos na, mensahe mo na sa mga viewers, sa mga sponsor na nakapagbigay sa inyo habang nandito kayo, sa mga supporters. Ayan. Ang kasabi ko sa kanila, bigyan sila ng kalakasan, ng maabang buhay, na magpatuloy talaga ang suportan nila. Lalo na sa mga langga, sa aming mag-ina. Maraming salamat talaga yung pagbigyan nila sa amin. Suporta. Yun lang yung kasabi ko. Suportaran nila si Dudang Kalaki. Parang
Maroon siyang ikatulong doon sa pamilya niya. Nay, sa maki-sponsor ng pabahay ninyo, anong mensahe mo? Lalo na sa pagpabahay namin, malaki din ang kapasalamat ko sa kanila. Sino ba, Nay? Sino ba yung sponsor na magpapabahay sa inyo? Narinig ko yung natusa yata. Trusa. Ayan. Sige na, yung masasabi mo, Nay. Salamat ako ni kita doon ba yun? Kita doon na sa mga trusa o trusa family nga ipabahayan kami doon sa bukid nun. Maraming salamat o walang pagsawa sa pagsuporta sa amin. Wala akong itaano sa iyo, ang Panginoon na lang. Kasi pabahayan kami doon. Hindi pa gani ako na maghanap pa kami ng lupa, pabahayan daw. Sabi doon. Kaya nga, mag-uwi talaga daw ako doon. Kaya hindi man sa payag kung doon kami magbahay sa binahayan namin. Kaya baka mamatay yung magpapa nila. Baka paalisin kami doon, ma-demolis. Wala na, sayang daw ang pinabahay nila sa amin. Kaya Maghanap kayong lupa. bahala daw kung maliit na lupa. Basta amin daw. Paghawak daw kami ng kasulatan. Kung nga sinasabi nga, kaya lang kayo uuwi doon kasi umpisahan na yung bahay. So, umpisahan na yung December, hindi na ako makapunta dito kasi marami magsabi nga, December daw, dito daw ako, sabi ko. Piyesta ka na lang, Nay, bumalik. Para sabi ko, April na sana ako makabalik dito. Kung tapos na yung gawain ko doon. Hindi ako agad-agad punta dito. Meron pang gawain doon. So, ayun na yun lang ang pag-uusapan natin sa ngayon. At maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Kay Roel Malala, Graciel Morales Vlog, syempre kay Daddy Donna, at kay Provinciano 2.0, kay Paling Raysan, kay Tariray, kay Mabel Vlog, kay Tito Is Vlog. Ayan, maraming salamat po. Sa Barangay Rochelle, ayan, maraming salamat. At sa bumubuo po ng community, ng Rochelle community. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At sana po patuloy nyo pa rin pong suportahan ang aming mga YouTube channel. Ayan, at si Nanay Susan, masyadong emosyonal sa kanyang pamamaalam. Uuwi na kasi siya ng Bukidnon bukas, silang tatlo, ni Maxine tsaka ni Glory. So nalulungkot si Nanay Susan, naiiwan niya yung kanyang mga apo rito. Siyempre yung mga naging kaibigan niya dito, naging malungkot si Nanay Susan. So sana po maging maayos ang kanilang biyahe hanggang makauwi sila ng Bukidnon. And siguro magbibigay na lang tayo ng konting pabaon kay Nanay Susan bukas bago siya umalis. Ayan. And maraming salamat po. Ingat po kayo at ingat din ako. God bless us all po.